Ginang, Shen. Ang mga bayarin sa medikal ni Tungtong para sa susunod na buwan. Kulang ang balanse ng account. Pakibayaran ka agad. Ikaw ang itinakdang tagamaneho, di ba? Tara na. Dapat nasa oras ka sa pakikipagkita mo bukas. Kailangan ng Gu Group ang kasal na ito para makakuha ng kapital. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Ang aking kasal ay hindi isang kasangkapan para sa lupon. Ibaba mo na. Ginoong Gu, ang bayad sa itinakdang tagamaneho ay 100 yuan bawat biyahe. Ang mga kending menta at mainit na tubig kanina ay libre. Kilala mo ba ako? Ang presidente ng Gu Group, kilala ka sa mga balita sa negosyo. Presidente Gu, nakapark na ang kotse mo. Aalis na ako. Anong pangalan mo? Iwan mo sa akin ang numero mo. Kung kailanganin kita, hahanapin kita. Di. Shenman, Ginang Shen. Para kay Tungtong, itong espesyal na gamot at ang paunang bayad sa operasyon sa susunod na linggo. Kulang pa ng 30,000. Kailangang kompleto ngayon. Kung hindi, hindi makakapagbigay ng gamot ang Batika. subukan ninyo po ang bawat card. Kung magkano ang laman, iyon ang gamitin. Aba, hindi ba ito ang dating risk controller na si Shen? Paano ka naging driver na lang? Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Kulang yata ang pera para sa paggamot ni Tongtong. Basta tumango ka lang. Aminin mo na ikaw ang gumawa ng ilegal na garantiya noon. Itong 30,000. Babayaran ko na para sa iyo ngayon. Kunin mo na. Huwag kang masyadong mapagmataas. Kung hindi ikaw ang magdurusa, ang bata ay may sakit at hindi na makapaghihintay. Han, ang butas ng pagbagsak ng wedding noon. Sino ba talaga ang may kagagawan noon? Malinaw, Han, ikaw ang may alam. Ang utang na iyon, ako ang pumasa ng personal na garantiya para sa kumpanya. Nagbabayad ako dahil sumusunod ako sa batas at alituntunin, hindi dahil nakokonsensya ako. Itago ninyo ang inyong limos. May oras kayong magpasikat sa ospital. Mas mabuti pang magdasal kayo ng mabuti. Driver, ang mga kaugnay na account ng wedding, huwag kailanman hayaang ma-audit. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Mr. Shen, ang babaeng si Shenman na nagtatrabaho kahit saan para mabayaran ang utang, tila hindi pa rin siya sumusuko sa pag-imbestiga sa lumang account. Sa tingin ninyo, dapat ba nating pigilan siya? Alam ko na, hindi na siya makaka-apek. Ito ay ang financial report. Sa nakalipas na 3 taon ng kumpanyang kunwari ay bibilhin. Ang naunang 2 aplikante ay parehong naniniwala na ang report na ito ay sumusunod sa pamantayan ng industriya. Matatag ang kita. Miss Shen, Miss, ibahagi ang iyong pananaw. Ang financial report na ito ay mukhang malinis sa labas, ngunit may 3 malubhang kontradiksyon na nakatago. Una, ang turnover days ng mga account receivable ay abnormal na umikli, ngunit ang gastos sa pagbebenta ay bumaba ng 15% taon-taon. Ito ay hindi akma sa lohika ng merkado. Pangalawa, at ito ang pinakanakatagong punto, ang kumpanyang ito, sa pamamagitan ng isang peking kumpanya, ay paulit-ulit na nag-issue ng invoice upang palakihin ng hindi bababa sa 30% ang operating cash flow. Hindi ito isang matatag na financial report. Ito ay isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Miss Shen, ang iyong resume ay napakahusay. Dati kang nasa Xinglan Capital, ang nangunguna sa pagkontrol sa panganib ng kanilang kumpanya ng pagkonsulta. Sa totoo lang, sa iyong karanasan, ang pag-apply bilang consultant sa kumpanya ni Go ay isang pagbaba. Maaari bang malaman ang dahilan? Palabasin ninyo ang lahat. Dalhin siya sa opisina ng presidente. Yung nangyari kagabi. Hindi pa kita napasalamatan ng maayos. Miss Shen, Ginoong Gu, pareho kang nanguna sa written exam at interview. Hindi ko inakalang kayo pala ang magiging interviewer ko. kailangan ng Gu Group ang tulad mo. Na isang tingin pa lang, nakikita ang pandaraya sa mga talaan. 3 taon ang termino. Espesyal na consultant sa risk control ng presidente. Doble sa pinakamataas na sahod sa industriya. Nakita ko ang iyong credit record. Sa pangalan mo may malaki kang utang na may garantiya. Kung papayag ka,
Pwede ang Go Group, sa pangalan ng kumpanya, ipauna sa iyo ang allowance para sa bahay. O kaya, ang legal department na ang bahala, para maresolba ang iyong problema sa utang. Ginoong Gu, salamat sa inyong kabutihan. Pero tatanggapin ko ang oportunidad. Ang pera, ako ang kikita. Tatanggapin ko lang ang bayad na eksaktong katumbas ng aking pinaghirapan. Ang utang na iyon, babayaran ko ng paunti-unti. Hindi ko kailangan ng ibang magbabayad. Hindi ko rin kailangan ng awa. Nirerespeto ko ang iyong prinsipyo. Ngayon, magtrabaho na tayo. Ito ang isinusulong ng grupo sa loob ng 3 buwan na natigil sa huling bahagi Blue Sky Asset Package Due Diligence Project. Sabi ng management at legal, malinis ang mga libro. Pero may mali sa kutob ko. 3 araw ayusin mo ito para sa akin. Pagkatapos ng 3 araw, ibibigay ko po sa inyo ang sagot. Ang bagong espesyal na konsultant. Ang taas naman ng ere niya. Ang asset package na ito, pinili mismo ng mga direktor. Anong problema dun? Sa tingin ko, ginagamit lang niya ang connect niya sa CEO. Pumasok lang siya para sa forma. Sa 3 araw, gusto niyang baligtarin ang 3 buwang due diligence. Panaginip lang yan. Mr. Chen, sadyang kumuha ng babaeng consultant, iniimbestigahan na ang pinagbabatayang data ng asset package ng Lantian. Doon sa loob, anong ikinatatakot? Isang babaeng puro utang na pinalayas ng Xinglan, magpakalat ng balita sa media at board. Mr. Gu, kumakalat ang chismis tungkol kay Shenman. Isang taong may limitadong kredito. Bakit niya iimbestigahan ang core project natin? Ang oras ng merger ay hindi naghihintay. Kailangan nating pumirma agad sa orihinal na presyo. Kung hindi ang penalty para sa pagtigil, ikaw ang sasagot. Mga direktor, hindi na kailangang maghintay ng 3 araw. 48 na oras na ngayon. Nakuha ko na ang kumpletong data, Mr. Gu, bigyan niyo ako ng 10 minuto. Hayaan ninyong magsalita siya. Kung may problema, ako ang mananagot. Ito ang asset package ng Blue Sky. Ang consolidated financial statement para sa publiko. Mukhang umaabot sa 1.2 billion ang kabuuang asset. Perpekto. Pero, sa pamamagitan ng pagsusuri ko sa mga pinagbabatayan na shareholdings ng 14 shell companies at ang pagtingin sa kanilang rehistro, natuklasan ko na may 700 million na asset ay sa pamamagitan ng wedding trading na may peking related party transactions at paikot na pag-iniksyon ng pondo na nagpataas ng air asset. Ito ang legal na diagram ng chain na inilabas sa publiko. Tingnan ninyo ang daloy ng pagbalik ng pondo. Kung pipirmahan ng Go Group ang kontratang ito ngayon at isasama sa orihinal na halaga, ang grupo sa unang financial quarter pagkatapos ng pagpirma ay direktang haharap sa malaking depisit na halos 400 million at magdadala ng nakatagong demanda sa loob ng 5 taon na panganib. Malinaw ang chain. Matibay ang ebidensya. Buti na lang napigilan natin ito. Kung hindi, malaking dagok sa Gu Group. Ano? Nabuko niya lahat. Mga walang kwenta. Linyue, ikaw. Noon ang paraan para mabaon ako sa malaking utang na kapareho ngayon. Ayaw ko ng emosyon. Gusto ko ng ebidensya. Basta susundin natin ang grupo ng Gu, ipagpatuloy ang susunod na audit ng negosyo. Ang mga huwad na dokumento noon. Tiyak na maibubunyag ng legal. Ang kaso ng Blue Sky. Malaki ang nagawa mo. Bakit ka umiiyak dito mag-isa? Ginoong Gu, natuklasan ko lang ang ilan mga lumang bagay. Shenman. Ang compliance at legal resources ng Gu simula ngayon, bukas na sa iyo ang lahat. Ano man ang gusto mong suriin, sasamahan kita. Susunod tayo sa mga patakaran ng negosyo. Hanggang sa wakas gawing puti ang itim. Tongtong pumunta si Papa para makita ka. Sama ka kay Papa kumain ng masarap, ha? Sabi ni Mami, bawal sumama sa hindi kakilala. Matagal ka nang hindi bumibisita sa amin ni Mama. Shenman, ginagampanan ko ang tungkulin ko bilang ama. Wala kang karapatang pumigil sa akin. Inilalagay mo siya sa ganitong kahirapan. Ni hindi niya kayang bayaran ang operasyon. Guro, ito ang anak ko. Mr. Lin, ang legal na karapatan sa pag-aalaga at pangangalaga. Nasa akin lahat. Kung may gusto kang sabihin, ipadala mo ang abogado mo sa akin. Huwag sa harap ng paaralan para hindi ka mapahiya bilang Mr. Lin. Tongtong, umuwi na tayo.
Isuba mo. Dahan-dahan sa pag-inom. Noong bata ako, abala ang magulang ko sa pag-aagawan ng shares. Iniwan nila akong mag-isa sa bahay. Sobrang sakit ng tiyan ko, nahimatay ako, pero walang may pakialam. Mula noon, akala ng lahat ay hindi ako tinatablan. Sa totoo lang. Sanay na lang akong walang pumapansin sa akin. Mr. Gu, sa susunod, kapag sumakit ang tiyan mo, dapat mong tandaan na maglagay ng isa sa bibig mo. Kapag walang nag-aalaga sa'yo, ikaw na ang mag-alaga sa sarili mo. Kunin mo na. Ginoong Gu, nakatanggap kami ng balita. Si Chen Yan ay nakipagtulungan sa wedding ni Lin Yue, naghahanda para sa bidding bukas upang magsabwatan. Hayagang nagpakalat ng chismis si Lin Yue na ang financial risk control ng ating kumpanyang Gu ay may malaking butas. Gusto nilang ibawas ang puntos natin sa harap ng evaluation committee. Hindi lang iyon. Ang bid proposal ni Chen Yan ay may mga kondisyon na sobrang paborable na hindi makatwiran at nag-aalok ng napakataas na profit bet. Kung hindi tayo sasabay, matatalo tayo sa mahalagang proyektong ito. Consultant siya ano sa changing mo? Ang napakataas na profit bet ni Chen Yan ay isang tipikal na bitag sa negosyo. Tingnan nyo, itong mga nakatagong karagdagang tuntunin sa bet. Sa panlabas, nagbibigay ito ng konsesyon sa cloud tech. Sa totoo lang, ang mga gastos sa operasyon sa susunod na 10 taon at ang pagkaipit ng pondo ay lahat ipinapasan sa nanalong bidder kapag na-trigger ang bet. Masisira ang Gu Corporation. Batay sa iyong profesional na pananaw, paano natin ito malalampasan? Baliktad na istruktura ng pagbid. Hindi tayo makikipagsabayan sa kanila sa panlabas na mataas na kita. Ang core ng ating bid proposal ay gagawing kabuuang kontrol sa gastos. Sa buong siklo, ang mga napalaki na gastos. Kalkulahin ng wasto ang bawat gastos para maiwasan ang bitag ng bet at maipit ng eksakto ang profit margin ni Chen Yan. Sige, ang bid proposal baguhin agad ayon sa plano ni Consultant Shen. Bukas harapin natin sila ng harapan. Shenman, basta pirmahan mo ang kasunduang ito. Aminin ang kakulangan ng Xinglan noong mga nakaraang taon ay bunga ng iyong maling desisyon. Bilang kapalit, magbibigay agad ako ng pondo para mabayaran ang lahat ng utang mo. Sasagutin ko rin ang operasyon ni Tongtong. Hindi mo na kailangang maging chuper o maging consultant para mamuhay ng payapa. Sa aking diksyonaryo, mas mahalaga ang malinis na pangalan kaysa sa pagbubura ng utang. Mas gugustuhin kong bayaran ito ng paunti-unti hanggang sa pagtanda kaysa gumamit ng kasinungalingan para sa pansamantalang kaginhawaan. Ang maruming pera mo itabi mo para sa sarili mong takas. Ang grupo ng Gu ang iminungkahing istruktura ng kontraalok at ang plano para sa kontrol ng gastos sa buong buhay ng proyekto ay tumpak na itinuro ang mga nakatagong panganib sa pananalapi ng proyekto sa hinaharap na may napakataas na kamalayan sa pamamahala ng panganib. Ipinapahayag ko na ang pangunahing proyekto ng cloud technology ay napanalunan ng grupo ng Gu. Consultant Shen, masaya akong makipagtulungan sa iyo. Ang galing ng laban na ito. Ang susunod na laban, sabay nating, ayon sa mga patakaran, suriin ng husto ang lumang kaso. Sige, Ginoong Gu, ang susunod na laban. Sabay nating I-activate ang lahat ng compliance resources ng grupo. Maghain ng formal na kaso upang siyasatin ang 2 taon na nakalipas ang mga kaugnay na account sa ilalim ng Xinglan Capital, sina Lin Yu at Chen Yan. Huwag hayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Kanlurang restaurant ng Four Seasons Hotel. Si Jiang Tang, anak ng pamilya Jiang, ay kagagaling lang sa ibang bansa. Kailangan mong pumunta. Sinabi ko na. Ako ang masusunod sa kasal ko. Ikaw ang bahala. Kailangan ng pamilya Gu ang mga paraan ng pamumuhunan ng pamilya Jiang ngayon. Hindi ito personal na bagay mo. Alas, 7 ngayong gabi, pupunta ako. ang karagdagang ulat ng due diligence sa Blue Sky para kay President Gu. Inayos ko na. Pasok. Ito ay inayos ng madalian kagabi. Data ng lahat ng konektadong kumpanya. Kumpleto na at naidagdag lahat. Ang mga balitang pumupuri ng sobra kay Chen Yan. Gumawa rin ako ng contingency plan. May appointment ako ngayong gabi. Baka gabihin. Ihahanda ko ng maaga ang trabaho para sa gabi. Aayusin ko lahat. Iuulat ko sa'yo bukas ng maaga. Si. Konsultant Shen.
Alam mo ba, sino ang makikita ni President Gu mamayang gabi? Hindi ako nagtatanong. Pribadong bagay ng amo. Ang anak na babae ng Jiang Group, Jiang Tang. Isang blind date na inayos ni Chairman Gu. Wala kang pakialam? Adult na si Presidente Gu. Hindi ko dapat pakialaman ang pribadong buhay niya. Mr. Gu, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Lagi kang binabanggit ng tatay ko. Sabi niya, mabilis kang kumilos. Isa kang pambihirang batang talento sa negosyo. Miss Jiang, sobra naman ang papuri mo. Ang Jiang ay isa ring huwaran sa industriya. Isang karangalan ang makipagtulungan sa iyo. Sa tono ng boses mo, ang hapunan natin ngayong gabi, hindi ka masyadong gana. Ako, Sa totoo lang, ayoko rin namang pumunta. Pero hindi ko kayang tanggihan ang tatay kong makulit. mukhang magkapareho tayo ng sitwasyon. Paano kung ganito? Magkaibigan na lang tayo. Tapusin na lang natin ang hapunan na ito para may masabi tayo pag uwi. Si, Mr. Gu, medyo naging maganda ang usapan natin ngayong gabi. Kung hindi ka tututol, pwede tayong magtulungan sa mga susunod na proyekto. sige, magbalitaan tayo. Huwag kang mag-alala. Pag uwi ko, sasabihin ko sa tatay ko. Hindi tayo bagay para may masabi ka rin. Pasensya na. Naabala ko ang oras mo. Walang anuman. Hindi rin naman ako naghahanap ng jowa. Aalis na ako. Paalam. Bakit ang bilis naman matapos? Bakit hindi mo ihatid si Miss Jiang? Hindi niya kailangan. Tapos na kaming mag-usap, kanya-kanya tayong umuwi. Anong ugali yan? Sinasabi ko sa iyo, ang pag-aasawa sa pamilya Jiang ay makabubuti sa iyo at sa pamilya Gu. Tay, nirerespeto kita. Pero ang pag-aasawa ko, ako ang masusunod. Magandang araw po. Empleyado po ba kayo ng Gu? Opo. Ako si Shen Man, espesyal na consultant ng presidente. At kayo po, Jiang Tang. Ang tatay ko at si Tito Gu ay magkaibigan mula pa noon. Napadaan lang ako ngayon para bisitahin si Ji Gu. magandang araw po, Miss Jiang. Nasa silid pulungan po marahil si Jigu. Ipahahatid ko kayo sa itaas. Konsultant, Shen. Narinig ko na may bagong kinuhang consultant ang Gu na isang napakahusay na babaeng consultant. Kayo pala iyon. Kaya pala hindi tumitigil si Ji Gu sa pagpuri sa inyo. Sobra naman ang papuri ninyo, Miss Jiang. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Gaano na po katagal kayo sa Gu, Consultant Shen? Kakapasok ko pa lang, nag-a-adjust pa ako. Saan po kayo dati nagtatrabaho, Consultant Shen? Dati akong nasa Xinglan Capital. Sa Financial Risk Control. Ah, Xinglan. Narinig ko na may nangyaring mga problema sa kumpanyang iyon. Pero nakaligtas kayo ng maayos, Consultant Shen. Bawat kumpanya ay may kanya-kanyang landas. Naging bahagi lang ako ng panahong iyon. Napadaan lang ako para makita ka at para makilala ko rin ang alaga mong ito. Naparito ka para sa akin. May kailangan ka? Wala namang importante. Kagabi, sinabi ko sa tatay ko pag uwi, sinabi kong hindi tayo bagay. Pero sabi niya, subukan ko raw ulit. Sa palagay ko malinaw na ang lahat kagabi. Alam ko. Pero alam mo rin? Tayong mga galing sa ganitong pamilya, minsan ay napipilitan tayo. Ano? May gusto ka na bang iba? Pribadong bagay ko iyon. Kakatawag lang ang sekretarya ni Chairman Gu. Sabi niya may hapunan ng pamilya sa bahay ng mga Gu mamayang gabi. Dapat daw po kayong dumalo. Set up na naman ito para sa blind date. Hindi ako pupunta. Mr. Gu, hapunan ng pamilya lang ito. Sabi ni Chairman Gu, pamilya lang ang kakain. Walang ibang imbitado. Sino ang kasama? Balita ko. Naroon din si Miss Jiang. Sabi ko nga, hindi ako pupunta. Pero sabi ni Chairman Gu, kung hindi po kayo darating, siya mismo ang pupunta sa opisina para sunduin kayo. Anong oras? 7:00 ng gabi, sa lumang bahay. Mabuti naman ang paggaling ni Tongtong. Sa ilang araw, pwede na siyang lumabas ng ospital at magpagaling sa bahay. Salamat po, Doktor. Mami, kapag nakalabas na si Tongtong sa ospital, pwede ba nating puntahan si Tito na sumasakit ang tiyan? Busi si Tito. Hindi natin siya dapat istorbohin. Mr. Gu, may kailangan ka ba? May hapunan sa mga Gu ngayong gabi.
Pinipilit akong pumunta ng tatay ko. Hindi ko matanggihan. Sige, kumain ka ng maayos. Makihalubilo ka lang. Pwede mo ba akong tulungan? Sa hapunan mamayang gabi. Gusto kitang isama, pati si Tongtong, para lang makakain siya ng masarap. Si. Pero kumain lang ako. Hindi ko haharapin ang tatay mo. Deal. Gu Yu. Anong nangyayari? Tay, ito si Shenman, ang espesyal kong tagapayo. Ito ang anak niyang si Tongtong. Nagkataon lang na sabay tayong kumain, kaya dinala ko sila rito. Dinala mo ang isang empleyado sa hapunan ng pamilya? Walang kahihiyan. Tongtong, huwag matakot. Halika. Halika, hanapan kita ng masarap. Miss Shen? Narinig ko, dati kang nagtrabaho sa Xinglan Capital at parang nagkaproblema ang kumpanyang iyon. Opo, Chairman Gu. Ang Xinglan, oo, nakaranas talaga ng mga pagsubok sa negosyo. Ngunit tapos na iyon. Ikaw mismo, may mga problema ka pa sa utang. What? Tay, ang mga utang ni Consultant Shen ay legal. Wala itong kinalaman sa kanyang profesional na integridad. Alam ko ang tungkol dito. Hindi na kailangang itanong. Bata, anong pangalan mo? Kumusta po, Lolo? Miss Shen, ang cute ng anak mo. Salamat. Ikaw at si Guyu. Hindi pangkaraniwan ang relasyon ninyo, di ba? Amo at empleyado lang kami. Ganun ba? Sa tingin ko, hindi. Dito na madaling sumakit ang tiyan? Huwag kang magkasakit. Mag-aalala si Tongtong. Tatay, bakit ka nandito? Ang nangyari kagabi, buong gabi kong inisip. Ikaw at ang babaeng iyon. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Sinabi ko na nga sa iyo eh. Siya ay aking espesyal na consultant. Espesyal na consultant. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Isang espesyal na consultant, isasama mo siya sa hapunan ng pamilya at pati ang anak niya. Inimbitahan ko siyang kumain para magpasalamat dahil inayos niya para sa kumpanya. Ang problema sa Blue Sky Asset Package, ang kanyang profesional na kakayahan, maaari ninyong itanong sa Board of Directors. Wala akong pakialam sa profesional na kakayahan. Tatanungin lang kita, may gusto ka ba sa babaeng iyon? Akala mo ikaw na ang presidente? Pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo? Sasabihin ko sa iyo, ang grupo natin ay nangangailangan ng resources ng pamilya Jiang. Pakasalan mo si Jiang Tang. Ito ang pinakakapaki-pakinabang na desisyon para sa kumpanya. Hindi ko ipagpapalit para sa kumpanya ang aking kasal, kung sa tingin ninyo, napakahalaga ng alliance na ito sa kumpanya. Kung gayon, kayo na ang magpakasal kay Miss Jiang. Sige, mabuti naman. Lumaki na ang ulo mo, ha? Kung gayon, sasabihin ko rin ng malinaw. Pwede kang makasama ang babaeng iyon. Ngunit ang kinabukasan ng grupo natin, huwag mong asahan anumang suporta mula sa pamilya. Sa totoo lang, hindi ko rin naman inaasahan. Consultant Shen, dumating ang Chairman Gu. Nag-aaway sila ng CEO Gu sa opisina ng presidente. Nag-aaway. Ano ang pinag-aawayan? Parang, dahil kahapon ang pagdadala mo kay Tongtong sa hapunan ng pamilya. Alam ko na. Salamat sa paalala. Hindi ka ba titingin? Pribadong bagay ito ni CEO Gu. Ako ay isang tagalabas. Hindi mabuting makialam. Tama rin naman. Ngunit Consultant Shen, sa tingin ko, talagang espesyal ka kay CEO Gu. Miss Shen, may oras ka bang makipag-usap? Si. Miss Shen, gusto kong kausapin ka tungkol kay Guyu. Sige, sabihin mo. Kahapon, sa handaan ng pamilya, napansin ko, ang pagtingin ni Guyu sa'yo ay hindi pagtingin ng isang subordinate. Ang tingin niya sa'yo, kitang-kita ko. Sa totoo lang, noong una, akala ko rin, walang masama sa arranged marriage. Pantay ang estado, pagsasama, dahil sa interes, bawat isa ay may mapapala. Pero kahapon, nakita ko kayong magkasama.
Bigla kong ayaw nang maging third party. Miss Jiang, ikaw, huwag kang mag-misinterpret. Hindi ko kayo pinagtatagpo. Maikli ang buhay. Ang makahanap ng taong magpapakilig sa'yo ay hindi madali. Salamat. Aalis na ako. Sana, sa susunod na pagkikita ay bilang magkaibigan. Tatay, naiintindihan ko ang iniisip ninyo para sa kumpanya. Pero may itatanong ako sa inyo, noong pakasalan ninyo si nanay, ay dahil mahal ninyo siya o dahil sa interes? Ang tungkol sa nanay mo ay iba sa iyo. Anong kaibahan? Pareho namang kasal. Noong araw, para sa interes ng pamilya, isinakripisyo ninyo ang inyong kaligayahan. Ngayon, gusto ninyong ulitin ko ang parehong pagkakamali. Iyang si Shen Man. Ano bang maganda sa kanya? Mabuti siya. Kaya niyang buhayin ang sarili niya. Hindi siya umaasa sa awa ng iba. Kahit gaano kalaki ang pagsubok, hindi siya sumusuko. Ipinakita niya sa akin ang isang uri ng tapang na hindi ko pa nagkaroon. Ngayon, nilapitan ako ni tatay, nilinaw ko na ang lahat. Mula ngayon, hindi na ako tatanggap ng anumang blind date. Paano si Miss Jiang? Sabi niya, ayaw na rin daw niya. Sabi niya, ayaw niyang makialam. Simula ngayon, lahat ng compliance at risk management projects ng grupo ay uunahin kay Consultant Shen. Direktang mag-uulat sa akin ang team niya. Ma'am Shenman, paano po ninyo nalaman sa loob lamang ng ilang araw na may problema sa asset package ng Lantian? Narinig ko po na kayo ay nasa Go Group bilang isang pambihirang konsultan. Ano po bang background ninyo? May sabi-sabi na dati po kayong head ng risk control ng Xinglan Capital. Pwede niyo po bang ikwento ang karanasang iyon? Mga kaibigang mamamahayag, karaniwang empleyado lang ako ng Go Group. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Mukhang sisikat na si Consultant Shen. Ang daming reporter na dumating para mag-interview sa kanya. May nagpakalat daw ng balita sa media na siya raw ang finance goddess ng Gu para i-hype ang kanyang kasikatan. Consultant Shen, pinabati kita sa pag-trending mo. Simula pa lang ito, Chen. Sir Gu, tingnan mo to. Chen Yan. Ano ang balak niya? Halatang bitag ito. Una, itaas nila ako ng sobra. Gagawa sila ng ingay. Kapag nagkamali ako, papalaki nila ang lahat ng problema. Paano mo haharapin? Una, sa panahong ito, susubukan kong hindi tumanggap ng interview. Manatiling low-key. Pangalawa, ang bawat proyektong hawak ko dapat ay walang butas. Para wala silang mahawakang butas. Sige, tutulong ang legal department sa iyo. Lahat ng dokumentong dadaan sa iyo ay dapat may record. May isa pa. Pinaghihinalaan ko ang susunod na galaw ni Chen Yan. Baka hukayin niya ang aking nakaraan. Yung Xinglan ba? Dahil kaya niya akong iangat. Tiyak na may paraan siya para ibaba ako. Yung nangyari sa Xinglan, iyon ang kanyang pinaka-nakamamatay na sandata. Huwag mong hayaang magtagumpay siya. Yung kaso sa Xinglan, sabay nating alamin, unahan natin siya, ilabas natin ang totoo. Si. Magaling. Painitin pa natin. I-hype natin siya ng husto. Sir Chen, paano kung kinaya niya talaga? Kayanin? Hindi niya kakayanin. I-check mo nga ang kanyang kinalaman sa lumang kaso ng Xinglan. Gaano ba kalaki at ang dating asawa niya Lin Yue. Subukang makipag-ugnayan sa kanya. Naiintindihan ko. Salamat sa ginawa mo ngayon. Bakit ka nagpapasalamat? Salamat at handa kang tumulong na i-reopen ang kaso ko. Sinabi ko na. Ang laban na kailangan mong harapin. Sasamahan kita sa laban. Goyo, naisip mo na ba? Kung sakaling mabigo ang kaso ko, maaaring maapektuhan ang iyong reputasyon. Naisip ko. Pero wala akong pakialam. Bakit? Dahil naniniwala ako sa iyo. At dahil ako, ayoko nang mawala ka. Ito ang komisyon ng due diligence para sa proyekto ng Huasheng. Kilala ang Huasheng sa industriya bilang hindi sumusunod sa mga alituntunin. Ang dalawang naunang consultant ay naipit sa kanila. At si Mr. Qi, ang aktwal na namamahala sa Huasheng, ay sobrang lapit kay Chen Yan. Kumusta ang timeline? Ang normal na panahon ng due diligence ay 2 linggo. Pero gusto ng Huasheng na gawing 10 araw na lang. Sampung araw para gawin ang due diligence sa isang kumpanyang hindi maayos. Bitag ito para sa akin. Konsultan Shen, kilala na kita. Ipinadala kayo ng kumpanyang Gu. Isang karangalan para sa amin. Naku, sobra kayong magalang, Mr. Qi. Sa panahon ng due diligence, sana ay makikipagtulungan kayo sa amin. Walang problema. Buong bukas para sa inyo. Tingnan ninyo ang kahit anong gusto ninyo. Konsultant Shen,
Ang mga kontrata ng pagbili ng Huasheng sa nakaraang 3 taon ay hindi talaga tugma sa mga ebidensya ng pagbabayad. Hindi bababa sa 10 ang hindi tugma. Zhao Ming, tingnan mo ang petsa ng kontrata ng supply na ito. Noong Marso ng taong ito, Hindi ito ang mahalaga. Tingnan mo ang kondisyon ng pagbabayad sa mga tuntunin ng kontrata. Pagkatapos ng halaga, may mga numero na binago. Ang mga talaan ng Huasheng ay masyadong malinis. Masyadong malinis, parang inayos ng maaga ng iba. Ang kontratang ito ay pinunan lang ng madalian. Ika, 15 ng Mayo. Ito ang araw bago ang deadline. Klasikong bitag sa oras ito. Bago ang deadline ng due diligence, ang account na ito ay gagawing balanse. Mukhang sumusunod sa batas ang lahat. Pero matapos ang due diligence at maaprubahan, mawawala na lang ang perang ito. Ito ang bitag na inilatag ni Chen Yan, dito mismo. Ano ang gagawin mo? Mula ngayon, araw-araw, kukuha ako ng isang screenshot bilang ebidensya. Ipapadala ko sa sarili kong hiwalay na naka-encrypt na email account para may record sa third party. May ebidensya. Ma'am Shen, tungkol sa resulta ng due diligence ng Huasheng, mangyaring magpahayag. Matapos ang 9 na araw na due diligence, natuklasan ko na ang Huasheng Enterprise ay may 3 malalaking problema sa pananalapi. Una, sa nakalipas na 2 taon, may 3 kontrata ng pagbili na higit sa 5 milyon. Ang mga patunay ng pagbabayad ay hindi tugma sa mga tala ng supply. Pangalawa, may isang peking deposito. Ang perang ito ay hindi talaga pumasok sa account ng Huasheng. Dito may raw data ng bawat araw at talaan ng paghahambing sa mga pagbabago sa susunod na araw. Ayon sa mga tala na ibinigay ni Ma'am Shen, ang Huasheng sa pagitan ng ika-5 at ika-7 araw ng due diligence. Sa 3 datos sa talaan, talagang nagsagawa ng pagbabago at hindi ito inulat sa mga nagsagawa ng due diligence. Ginoong Ki, may nais po ba kayong ipaliwanag? Ayon sa pasya ng komite, ang Huasheng Enterprise ay may sadyang pagtatago ng mga malalaking problema sa pananalapi at ilegal na pagbabago ng datos ng due diligence. Iminumungkahi na ilagay ang Huasheng sa watchlist ng industriya, suspindihin ang partisipasyon nito sa industriya para sa mga joint project. Ginoong Chen, ayaw po ba ninyong manatili at makinig sa resulta? Talagang sulit ang inyong reputasyon, Ma'am Shen. Sa labang ito, nanalo po kayo. Hindi ako ang nanalo. Ang katotohanan ang nanalo. Narinig ko na sinira mo ang plano ni Chen Yan sa harapan. Hindi lang sinira ni Ma'am Shen ang plano, inilagay pa niya ang Huasheng sa watchlist ng industriya. Ngayon, ang balak ni Chen Yan na gamitin ang Huasheng bilang stepping stone ay tuluyang nasira. Magaling. Ayoko nang maging piyon muli. Tara na. Ililibre ko kayo ng kape. Hindi ako umiinom ng kape. Sumasakit ang tiyan. Ibig mong sabihin, yung pekeng pumasok na pera sa Huasheng at yung guarantee loan ng Singlan noon ay dumaan sa parehong espesyal na daan ng bangko. Hindi lang iisang bangko. Tingnan mo dito noon, napansin ko lang ang pera na sa huli ay napunta sa control account ni Lin Yu. Pero hindi ko na sinuri ang gitnang layer na ito. Dinghui Business Consulting nagrehistro 1 linggo bago pirmahan ang guarantee loan. Ang legal representative ay isang taong nagngangalang Wu Hai. Ang taong ito ay dating legal consultant ng Yueding Economic and Trade. Ang rehistradong address ng Dinghui ay isang kathang-isip na address na hindi naman talaga umiiral at ang kumpanyang ito ay umiral lang ng 7 buwan bago na-cancel ang rehistro. Sakto nang mag-mature ang guarantee loan at lumabas ang issue. Nagrehistro muna si Lin Yue ng Dinghui para ipadaan ang pera. Pagkalabas ng pera mula sa bangko, ilipat muna ito sa Dinghui, tapos mula sa Dinghui, ilipat sa Yueding. Sa ganitong paraan, kung magkaroon ng problema, ang Yueding niya ay direktang masasabi na hindi nito direktang hinawakan ang pera. Pero ikaw bilang garantor, kapag naningil ang bangko, ikaw ang personal na habulin at ang relasyon ni Lin Yue sa Dinghui ay itinago. Parang tulay ang Dinghui na nagdadala ng pera ng bangko mula sa legal na daluyan papunta sa personal na bulsa ni Lin Yu. At ang toll sa tulay na ito ay ang pirma niya bilang garantor. Zhao Ming, i-check mo nga para sa akin.
Kung anong service agency. Magandang araw. Ako si Shenman, konsultant ng Group. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa business registration records ng isang kumpanya, Dinghui Business Consulting. Yung kumpanyang iyon naaalala ko. Dahil kakaiba. Noong magparehistro, kumpleto lahat ng dokumento. Pero hindi nagpakita ang legal representative. Lahat ay inasikaso ng isang ahente. Ano ang pangalan ng ahente? Matagal na panahon na ang nakalipas. Hindi ko maalala ang pangalan. Naalala ko lang na babae ito nakasuot ng face mask, mahinahon magsalita. Kung ikaw ang nagrehistro ng peking kumpanya para sa akin, alam mo na mula pa sa simula na ito ay isang bitag. Shenman, matagal na tayong hindi nagkita. Miss Jo, salamat at pumayag kang makipagkita sa akin. Matagal na tayong hindi nagkakausap. Bigla kang nagpadala ng tao para hanapin ako. May kailangan ka ba, Miss Zhu? Naaalala mo pa ba yung pulong tungkol sa loan na may garantiya sa Xinglan noon? Naalala ko. Yung pulong na iyon, ako ang gumawa ng mga tala ng pulong. Shenman, sa loob ng maraming taon, gusto kong sabihin sa iyo, yung listahan ng mga dumalo sa pulong na iyon, pumirma ka, pero hindi ka kusang loob na pumirma. Alam mo, nasa ibang lugar ka noon para sa trabaho. Si Lin Yue ang nagsabi sa akin na idagdag ang pangalan mo sa listahan. Sabi niya, kapag nakabalik ka, pipirma ka na lang. yung listahan na iyon, nasaan na yun ngayon? Ako, noong umalis ako sa Xinglan, palihim kong dinala ang isang kopya. Noon, naghinala ako. Pakiramdam ko, may mali sa loan na iyon. Ikaw ang taong sinanay ko sa trabaho. Hindi ko kayang panoorin na ikaw ang masisi. Shenman, hindi ko alam kung ang bagay na ito ay makakatulong sa iyo na mapatunayang inosente ka. Pero ito lang ang lahat ng maibibigay ko sa iyo. Miss Jo, salamat. Ang bagay na ito para sa akin ay mas mahalaga kaysa lahat. Nagsisisi ako na hindi ako nagsalita noon. Ngayong matanda na ako, hindi ba para lamang malinis ang konsensya ko? Sa susunod, kung kailangan, kayo ay humarap para magpatotoo. Kapag kailangan, hanapin mo lang ako. Itong matanda kong katawan ay wala ng ibang kakayahan. Annex 1. Maaaring naiwan sa silid arkibo ng Xinglan. Zhao Ming, tulungan mo akong alamin ang isang bagay. Pagkatapos ng liquidation ng Xinglan Capital, lahat ng mga dokumento nito ay ipinagkatiwala sa aling institusyon. Konsultant Shen, mahigit 30 kahon ang mga file ng Xinglan. Kung ganito tayo maghahanap, hanggang kailan tayo matatapos? Hindi ko kailangan lahat. Kailangan ko lang hanapin ang kalakip-u ng pulong na iyon. Si Suwan ang pumirma para sa akin nang wala ako. Sa opisyal na talaan ng pagdalo na isinumite niya. Hindi tugma. Ibig sabihin, ang talaan ng pagdalo na isinumite ni Suwan noong panahon na iyon ay peke. Butas. Sa wakas, lumabas na. Suwan, ikaw mula sa simula, ay hindi lang tagamasid. Kalahok ka. Guyo, nakahanap ako ng isang butas. Ang talaan ng pagdalo na isinumite ni Suwan noong panahon na iyon ay malamang na peke. May matibay bang ebidensya? May isang attachment na nagpapaliwanag. Nakalagay na si Suwan ang pumirma para sa akin na hindi tugma sa opisyal na bersyon na isinumite niya. Pero sa ngayon, ito ay nag-iisang ebidensya. Hindi pabor ang nag-iisang ebidensya. Ano pa ang kailangan mo? Kulang ng karagdagang ebidensya. Kung mahahanap natin ang pulong noong araw na iyon, ang mga oral na tala ng ibang dumalo, o isa pang nakasulat na ebidensya, saka natin mapapatunayan ang kanyang butas. Ako na ang bahala sa paraan. Bukas, ipakuha natin ang listahan ng mga kasama noong panahon na iyon.
Tingnan natin kung may mahahanap pa. Mga ibang dumalo na nasa industriya pa rin. Salamat. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa tulong mo sa pagkuha ng mga resources, hindi ko man lang ma-access ang mga file. Imbes na alak, tsaa. Binabati kita, Consultant Chen. Tagumpay ang iyong pagbabalik. Dapat kong ipagpasalamat ang tiwala mo, President Gu, na ipinagkatiwala mo sa akin ang mahirap na laban. Alam mo ba kung bakit kita pinagkakatiwalaan? Dahil noong lahat ay natatakot, ikaw ang tumanggap. Noong lahat ay nagkakagulo, inihanda mo ng maaga ang bawat ebidensya. Maraming matatalino sa industriyang ito. Ngunit tulad mo na matalino at maingat, ay kaunti lang. Salamat. Ihahatid na kita. Wag na. Magtataksi na lang ako. Shenman. Sa susunod na linggo, mayroon kaming pulong ng panloob na pagsusuri. Gusto kitang imbitahan para magbahagi ka ng karanasan sa publiko. Pulong ng pagsusuri, iyon ay para sa mga tagapamahala pataas. Bagay ba akong pumunta? Bagay. Gusto kong makita ng lahat kung ano ang profesionalismo. Mommy, kaya mo yan. Sa likod ng Huasheng. Hindi lang si Chen yan. May kinalaman din ang Yueding. Narinig mo na ba? May kumakalat na balita sa Yueding na noong umalis si Consultant Shen sa Xinglan dahil sa pagnanakaw niya. Totoo ba? Hindi naman mukhang ganoon. Anong nangyari? Simula kahapon, sa mga pangunahing group chat sa industriya, may kumakalat na mensahe. Na noong umalis po kayo sa Xinglan dahil sa hindi wastong paggamit ng pondo ng kumpanya at dinisiplina sa loob. Tipikal na estilo ni Lin Yue. Hindi pinapatunayan, hindi pinangalanan, walang ebidensya. Nagpapakalat lang ng balita. Hinahayaan niyang lumaki ang chismis. Inatasan ko na ang PR department na makialam. Naghahanda silang maglabas ng pahayag para magpaliwanag. Huwag magmadali. Kung maglalabas tayo ng pahayag ngayon, iisipin ng mga tao na may itinatago tayo. Kung hindi tayo sasagot ngayon, kapag napatunayan na ang chismis, masisira na ang reputasyon ni Consultant Shen sa industriya. Ginogu. Ang problema, hindi nila direktang binanggit kung sino. Kung tayo mismo ang mag-respond, mukhang natatakot at nagdadahilan. Hayaan ninyo akong magsagawa ng pulong ng pagsusuri. Sinabi sa akin ni Ginoo Gu kanina na may panloob na pulong ng pagsusuri ang Grupo Gu sa susunod na linggo. Iminumungkahi kong gawin itong isang pampublikong pulong ng pagsusuri. Imbitahan ang mga kasosyo at media sa industriya, maging ang mga kinatawan ng Evaluation Committee. Sa pamamagitan ng isang pampublikong profesional na pagpapakita, makikita ng lahat kung anong uri ng tao si Shenman. Sigurado ka? Ang langit ay nakakakita. Mga kasamahan, maligayang pagdating sa project review ng Gu Group. Ang proyektong ire-review ko ngayon ay ang pinag-uusapang due diligence case ng Huasheng Industrial. Sa proseso ng due diligence natuklasan namin may 3 butas sa pananalapi ang Huasheng Industrial. Susunod isa-isa kong ipapakita ang proseso ng pagtuklas at ang aming basehan. Naiintindihan ko ang isyong ito. Nagkataon, may dala akong dokumento ngayon. Xinglan Capital ang aking work handover experience noong nagtatrabaho ako doon. Nakasaad dito ng malinaw na ang lahat ng mga account na hinawakan ko ay na-clear ng buo ng walang anumang kulang o paglabag. Wala akong balak sagutin ng isa-isa ang mga hindi pa napapatunayang chismis. Pero ang aking professional record ay pwedeng i-check ng sinuman. Kung may makitang problema, aaminin ko. Kung wala, sana ang mga naninira ay umamin din.
Magaling. Lalo na ang huling bahagi. Inilatag ko lang ang mga katotohanan. Ang katotohanan mismo ang pinakamalakas. Ang mga chismis na pinakalat ni Lin Yu, pinaasikaso ko na sa compliance department ng Gu Group na asikasuhin ito. Dahil sa maling impormasyon na nakaapekto sa desisyon ng aming mga partner. Maghahain kami ng reklamo sa Industry Self-Regulatory Committee. Hindi mo na kailangang makialam. Gusto mong pasanin ito para sa akin. Hindi ko inaako para sa'yo. Para malaman ng mga naninira na ang mga manggugulo sa'yo ay magbabayad. Hindi ka pa natutulog. Nakasanayan ko ng sumulyap ulit. Ang feedback ngayon. Masyadong maganda, parang hindi totoo. Dala-dala mo pa ito. Kapag sumasakit ang tiyan mo, sipsipin mo ang isa. Nakasanayan ko na. Shenman, dati mong sinabi, may utang ka at may anak kang kasama. At may hinahabol ka pang kaso. Natatakot kang madamay ang iba. Sa pulong ng pagsusuri kanina, yung sinabi mong dapat ding umamin ang mga nagkakalat ng chismis, iniisip ko palagi. Kung hindi mo nakilala si Lin Yue noon, kung wala kang mga utang na iyon, mag-iiba kaya ang buhay mo? Pero kalaunan, napag-isip-isip ko, ang dahilan kung bakit ikaw ngayon, ay dahil pinagdaanan mo ang mga iyon. Kung wala ang mga iyon, hindi ka magiging isang taong kayang talunin si Chen Yan. Hindi ka magiging taong pinagpapalakpakan ng lahat ngayon. Hindi mo kailangang matakot na madamay ako. Kaya gusto kong tumayo sa tabi mo. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil kahit gaano kahirap. Hindi mo sinukuan ang sarili mo. Alam mo ba kung gaano nakatagal akong hindi nakarinig ng mga ganyang salita? Salamat. Tara na, ihahatid kita pa uwi. Baka magdesperado si Lin Yue. Kaya niyang siraan ako ngayon. Bukas, baka gumawa siya ng ibang galaw. Ibig mong sabihin, Nag-aalala ako na baka hanapin niya si Chen Yan. Kung magtulong silang dalawa, ang susunod na hakbang ay hindi na simpleng paninira lang. bukas, uutusan ko si Jiao Ming na bantayan ang mga kilos ni Chen Yan. Gawin mo lang ang trabaho mo. Ang mga susunod na pasanin, sabay nating bubuhatin. Jiao Ming, tulungan mo akong alamin sina Lin Yue at Chen Yan kung may mga transaksyon ba sila kamakailan. Mr. Chen, hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa'yo. Ang babaeng si Shenman, malapit na niyang malaman ang lumang kaso ng Xinglan. Kung hahayaan pa nating mag-imbestiga siya, hindi lang ako, pati ikaw, ang komisyong kinuha mo sa wedding dati, hindi rin mapipigilan. Anong gusto mong gawin ko para makatulong? Sinisiyasat ni Shenman ang lumang dokumento ng garantiya. Kailangan ko ang tulong mo. Sa dokumentong iyon, lagyan ng panibagong selyo. Magiging patunay ito na sangkot siya at alam niya. Lin Yue, hindi ka talaga basta-basta. Kaya mong lokohin ang sariling asawa mo. Hindi na siya asawa ko. Nalaman ni Mr. Gu. Kagabi, sina Lin Yue at Chen Yan sa isang pribadong club sa silangan ng syudad na natili ng halos 3 oras. Ano ang pinag-usapan nila? Walang CCTV sa private room ng club ayon sa naaalala ng staff. Mukhang magaan ang loob nila nang lumabas. Siguro, nagkasundo na sila. Nahulaan ko na. Desperado na si Lin Yu. Tiyak na hahanap siya ng tutulong. At si Chen Yan ang makikita niyang pinakamahusay na kakampi. Kumakalat siya ng chismis tungkol sa'yo, sa pulong ng review, bumawi ka ng husto. Sa patas na laban, hindi ka niya kayang talunin. Tiyak na gagawa siya ng marumi. Nag-aalala ka na gagalawin niya ang mga mahahalagang dokumento sa kaso. Hindi lang yon ang inaalala ko. Halos sigurado na ako. Ang susunod na target ni Lin Yue at Chen Yan ay ang ebidensyang nahanap mo na. Kaya, inilabas ko na ang pinakamahalagang orihinal mula sa kumpanya ng maaga. Kailan mo ito inihanda? Mula nang bigyan ako ni Miss Zhou ng mga tala ng pulong noong gabing iyon. Masyado na akong naloko. Hindi ko nahahayaan na talunin ako ng parehong tao ng 2 beses. Ginoong Guboong, araw kayo ngayon ay halos hindi kumain. Baka gusto niyong umuwi muna at magpahinga. Ayos lang. Tatapusin ko lang itong plano, tapos aalis na ako. Ginoong Gu.
Parang hindi maganda ang pakiramdam ni Ginoong Gu sa itaas. Si Assistant Zhao ay tumawag para magpatawag ng sasakyan. Saan ang gamot? Saan ang gamot sa tiyan? Si Ginoong Gu ay hindi madalas uminom ng gamot sa tiyan. Mint candy lang. Gaano nakatagal? Ano? Sakit sa tiyan. Hindi naman ngayon lang nagsimula, di ba? Simula nang ako'y pumalik sa kumpanya ng Gu. Kapag maraming pressure, hindi na ako nakakakain ng maayos. Ang may sakit sa tiyan ay hindi dapat uminom ng malamig na tsaa. Noong huli, sinabi mong may utang ka at kasama si Tongtong. Natatakot kang maging pabigat sa iba. Natatakot din ako. Natatakot akong walang makakasama kapag sumasakit ang tiyan ko. Natatakot akong mag-isa. Tinitiis ko ng tinitiis, pero pagdating sa dulo, ayaw ko na. Eh di may kasama ka na ngayon. Nanay, Maayos ka ba sa eskwela ngayon? opo, pinuri pa ako ng teacher sa diary ko. Nanay, pinuntahan ako ni tatay kaninang tanghali. Ano ang sinabi niya sa iyo? Sabi niya, kalaban mo ang masasama. Hiniling niyang kumbinsihin kita na itigil ang investigasyon. Tongtong, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi totoo ang masamang tao na sinabi ng tatay mo. Ang ginagawa ko ay para hindi na maapi ng masasama ang mabubuti. Pero nanay, sabi pa ni tatay, kung itutuloy mo pa ang investigasyon, pahihirapan ka niya. Ang tito na nagpapasakit ng tiyan ni nanay, bakit hindi siya dumating ngayon? Tongtong, may itatanong ako sa'yo. Kung balang araw, ang tito na iyon ay maging parte na ng pamilya natin, matutuwa ka ba? Opo, para hindi ka na umiyak mag-isa. Akala mo hindi ko alam, pero nakita ko. Sa gabi, nakaupo kang mag-isa sa balkonahe. Akala mo tulog na ako, pero gising pa ako. Mula ngayon, hindi na ako iiyak mag-isa. Oras ng tanghalian, inimbita ni Guyu si Shenman na magkita sa rooftop. Anong misteryoso? Kailangan pa bang magkita sa rooftop? Shenman, may sasabihin ako sa'yo. Mula pagkabata, sanay na akong ako lang, ang umako ng lahat. Kahit ang arranged marriage, kahit ang sakit sa tiyan, kahit ang mga unos sa negosyo ng Gu. Hindi ko kailanman naisip na balang araw may taong handang makisalo sa akin. Pero dumating ka. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang. Kaya gusto kong sabihin sa'yo. Gusto kita. Hindi dahil sa utang na loob. Hindi dahil sa paghanga. Kundi gusto. Alam mo ang sitwasyon ko. May kasama akong si Tongtong. Kalahati pa lang ang laban sa kaso kung sasama ka sa akin. Ibig sabihin, haharapin mo ang paghihiganti ni Lin Yue at ang komersyal na pagharang ni Chen Yan. Sa buong paglalakbay na ito, saang laban ba hindi mo ako sinamahan? Ang laban na kakaharapin mo, dapat may katuwang ka. Tapusin muna natin ang kanya-kanyang laban. Ang krisis sa iyong kwento. Tapos na ang mga plano ko. Saka na natin pag-usapan ang hinaharap. Ulong pang-emergency ngayon ng komite. Sinimulan ni Ji Chen Yan. Ji, Chen, mangyaring ilahad ang iyong apela. Mayroon akong dokumento dito, galing kay Ms. Shen Man. Noong nagtatrabaho siya sa Xinglan Capital, na personal niyang pinirmahan. Isang autorisasyon para sa pautang na may garantiya. Ayon sa dokumentong ito, si Ms. Shen Man Noon, alam na alam niya, ang rate ng interes sa takdang panahon ng pautang na ito, ang limit ng garantiya, lahat ay may malaking panganib. Pinirmahan pa rin niya at inaprubahan. Ngayon, sinasabi niyang siya ay maling inakusahan. Ngunit ang pirma na nakasulat ay ang matibay na patunay na alam niya at pumayag siya. Totoo ang dokumentong iyon. Totoo ang pirma. Ngunit ang eksena noong pumirma siya ay peke. Na-set up ako. Noong pumirma ako sa autorisasyong iyon, sinabi ni Lin Yue sa akin, iyon ay isang regular na kumpirmasyon ng pagsunod. Hindi niya sinabi sa akin kung ano ang nakasulat ay autorisasyon para sa pautang na may garantiya. Ginawa ni Lin Yue ng dayaan ang pahina ng pirma. Ang teksto ng autorisasyon, ginamitan ng napakaliit na letra. Bago ako pumirma, inilipat niya ang pahina ng pirma sa annex. Akala ko iyon ay kumpirmasyon ng annex. Ngunit iyon pala ay autorisasyon para sa pautang na may garantiya.
Pero kaya mo bang patunayan? Mahirap. Dahil sa eksena ng pagpirma. Walang ibang taong naroroon. Totoo ang pirma. Ngunit sa tabi ng petsa ng pagpirma, may maliit na mansa ng tubig. Ang talaan ng pagdalo na isinumite ni Suwan. Noon, ang petsa roon, kapareho ng petsa sa autorisasyon. Kung dumating siya sa venue ng 2:30, bakit pumirma lang siya ng autorisasyong ito ng 4:10? At ang katitikan ng pulong ni Zoe ay nagpapatunay, hindi siya talaga dumalo. Ang kontradiksyon sa oras ay bakas ng dayaan. Ngunit ito pala ang susi upang mabaligtad ang kaso. Ginoong Gu, hindi kami nagtitiwala kay Consultant Chen. Pero ngayon, ang dokumentong iyon na inilabas ni Chen Yan ay may pirma nga ni Consultant Chen. Kung hindi maayos na mahahawakan ang isyong ito, madadamay ang lahat ng proyekto ng Gu. Iminumungkahi namin hanggang sa maliwanagan ang lahat na pansamantalang umiwas si Consultant Chen sa mga pangunahing proyekto ng Gu. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ng mga direktor. Pwede akong hindi munang sumali sa mga pangunahing proyekto ng Gu. Pero may isa akong kahilingan. Kailangan ko ng 3 araw para ako mismo ang humawak sa isyong ito. Hindi mo dapat sinang-ayunan na umiwas, kaya kitang protektahan. Goyo? Ang laban na ito. Ako muna ang lalaban. Magtiwala ka sa akin. Kaya ko itong hawakan. Pero pangako mo sa akin, huwag mong solohin. Hindi ako mag-iisa. Nasa akin ka pa. Kung totoo ang sign-in record, dapat nasa venue na ako ng 14:30. Bakit ang authorization ay pinirmahan lang ng 16:10? Kung totoo ang record ni Zoe, wala talaga akong nandun. Peki ang sign-in record. At kapag napatunayan na nagsisinungaling si Suwan, ang authorization na iyon ay maaaring suriin muli. Ma'am Zoe, bukas, kailangan kong humarap ka para sa isang bagay. Ma'am Shen, ang gusto ninyong ipa-verify ay kung ang mga pirma ni Shen Man sa 2 dokumento ay may parehong oras ng pagkasulat. Oo, ang gusto kong kumpirmahin ay ang mga pirma sa 2 dokumento. Batay sa presyon ng pagsulat antas ng paglagos ng tinta at sa ugali sa pagsulat, ang mga pirma sa 2 dokumento ay talagang isinulat ng iisang tao. Pero, ang selyo ng petsa sa autorisasyong ito at ang selyo ng petsa sa talaan ng pagdalo ay hindi magkaparehong selyo. Ano ang pagkakaiba? Tingnan ninyo ang gilid ng selyo ng petsa sa autorisasyon ay may maliit na sira. Ito ay tanda ng pagkasira. Samantalang ang selyo ng petsa sa talaan ng pagdalo ay buo ang gilid. Ibig sabihin, ang 2 dokumento ay may magkaibang oras ng pagseselyo o hindi talaga parehong departamento ang naglagay ng selyo. Ano ang oras ng pagpirma? Maaari bang matukoy kung ang pirma sa autorisasyon ay bago ang oras sa talaan ng pagdalo o pagkatapos nito? Para dito, kailangan ng ink aging test. Pero kailangan ng orihinal para sa destructive sampling. Sigurado ba kayo? Sigurado ako. Lumabas na ang resulta. Ano ang resulta? Sa autorisasyon ang tinta ng pirma ay mas matanda kaysa sa pirma sa talaan ng pagdalo ng mga 4 na oras. Sa madaling salita, nauna kayong pumirma sa autorisasyon at saka kayo pumirma sa talaan ng pagdalo. Ngunit kung ang oras sa talaan ng pagdalo ay 14:30, samantalang ang oras sa autorisasyon ay disalivan kohim, ang normal na pagkakasunod-sunod ng pagtanda ng tinta ay dapat na baligtad. Ibig sabihin nito ang oras sa talaan ng pagdalo ay peke. Ang pagkakasunod-sunod ng oras ng aking pagpirma ay binaligtad. May resulta na ba? Pinatunayan ng ink test. Ang oras ng pagpirma sa autorisasyon ay mas maaga kaysa sa oras sa talaan ng pagdalo. Ang oras sa talaan ng pagdalo ay peke. Kaya ang matibay na ebidensyang ipinakita ni Chen Yan. Sa halip ay pinatunayan na totoo ang sinabi ni Suwan at Ate Jo. Akala nila, iyon ang kutsilyong papatay sa akin. Ngayon, ito na ang kalasag ko. Pagkatapos ng 3 araw, sabay tayong haharap sa lupon. Konsultanteng Shen, mangyaring, tungkol kay Ji Chen Yan, na siyang nagsumite ng kasulatan ng garantiya, gawin ang iyong pahayag. Ayon sa Hanwen, awtoritatibong pagsusuri ng Sentro ng Pagsusuri ng Sulat Kamay, ang kasulatan ng garantiya na isinumite ni Ji Chen Yan at ang talaan ng pagdalo na isinumite ni GNN Suwan ay may isang mahalagang kontradiksyon. Sa kasulatan ng garantiya,
ang antas ng pagtanda ng tinta ng aking pirma, kumpara sa pirma sa talaan ng pagdalo, ay mas maaga ng mga 3 oras. Ibig sabihin, unang pinirmahan ko ang kasulatan ng garantiya, saka pa lang ako pumirma sa talaan ng pagdalo. Ngunit kung talagang dumating ako ng 14:30, dapat munang pumirma sa talaan ng pagdalo bago pumirma sa kasulatan. Ang pagsusuri ng tinta ay nagpapatunay na ang oras sa talaan ng pagdalo ay peke. G. Chen, tungkol sa ulat ng pagsusuring ito, may pagtutol ka ba? Ayon sa Hanwen, ulat ng Sentro ng Pagsusuri ng Sulat Kamay, ang lupon ay paunang nagpasiya, ang kasulatan ng garantiya na isinumite ni Ge Chenyan at ang isinumite ni Gengeng Suwan, na talaan ng pagdalo. Sa lohika ng oras, ay may hindi maipaliwanag na kontradiksyon. Ang katotohanan ng talaan ng pagdalo ay labis na pinagdududahan. Mga kasapi ng lupon, mayroon pa akong isang dokumento tungkol sa pinagmulan ng mga ebidensyang hawak ni Gaen Shenman, si Gaen Shenman, na ginamit niya upang patunayang walang sala ang mga tala ng pulong at mga paliwanag na iyon. Sa pagkakaalam ko, ay mula sa dati niyang kasamahang si Ate Zhou, nang walang anumang autorisasyon mula sa mga rekord ng pagkabangkarote ng Xinglan Capital, palihim niyang kinuha. Ibig sabihin, ang mga ebidensyang ginamit niya para akusahan tayo ay hindi malinis ang pinagmulan. Nakikiusap ako sa lupon, napayagan akong maghain ng depensa tungkol sa pagtutol sa prosesong ito. 3 araw, bigyan ninyo pa ako ng 3 araw. Sige, ipagpapatuloy ang pagsusuri pagkatapos ng 3 araw. Ang mga tala ng pulong ni Zhou Jie, noong umalis siya sa Xinglan, ay mga kopyang dinala niya ng hindi napansin. Ang attachment 1 ay mula sa mga archive ng bangkarota ng Xinglan, ang mga orihinal na kinuha. Ngunit ang proseso ng pagkuha ay walang formal na autorisasyon. Ang pagsusuri ng sulat kamay ay batay sa mga nabanggit na ebidensya. Kung ang mga ebidensyang ito ay ituring na iligal, ang pinagmulan ang resulta ng pagsusuri ay maaaring kwestiyonin. Ang pinagmulan ng ebidensya ay maaaring hindi legal. Ngunit ang pinagmulan ng katotohanan ay hindi nakasalalay sa selyo. Consultant Shen, talagang mahirap ang kasong ito. Nahuli ni Lin Yue ang iyong ebidensya sa punto ng kawalan ng legal na autorisasyon. Sa proseso, talagang maaaring gamitin ito ng hurado upang ituring na kahina-hinala ang mga ebidensyang iyon. Ano ang gagawin natin? Hahayaan ba natin si Lin Yue na gumamit ng ganitong maruming taktika para itago ang katotohanan? Shenman, ano ang iniisip mo? Iniisip ko, noong dinala ni Zhou Ji, ang mga tala ng pulong na iyon ay walang autorisasyon. Ngunit kung mapapatunayan niya na dinala niya ang mga talang iyon upang maiwasan na masira ang mga ebidensya, kung gayon ang katangian ng kawalan ng autorisasyon ay magiging iba na. Kailangan kong aminin na noong dinala ko ang mga talang iyon, ay sinadya. Zhou Ji, hindi ko kailangan na magsinungaling ka. Kailangan kita na sabihin ang totoong dahilan mo noon. Bakit mo dinala ang talang iyon? Inamin ko. Noon kinuha ko ang mga tala ng pulong mula sa Xinglan nang walang formal na pahintulot. Ngunit ginawa ko iyon dahil nasaksihan ko mismo na inutusan ni Director Lin na ang mga tala ng pulong ng Risk Management Committee, ang iba pang mga tala ng pulong ay lahat sinira. Ang kinuha kong iyon ay hindi pagnanakaw, kundi dahil natatakot akong mawala ang katotohanan. Mga miyembro ng hurado, naiintindihan ko ang kahalagahan ng makatarungang proseso. Ngunit kapag ang proseso ay nagiging kasangkapan upang itago ang katotohanan, ang autoridad ng proseso ay para protektahan ang katotohanan, hindi para ilibing ang katotohanan. Bawat saksi, bawat dokumento, bawat hakbang sa pangangalap ng ebidensya, maipapakita ko ng malinaw at hayagan sa inyong lahat. Ang hurado ay nangangailangan ng isang pagpupulong, mangyaring maghintay sandali. Narinig kong, ngayon, para sa babaeng iyon, naglakas loob kang kalabanin ang board ng GU. Tay, hindi ito para sa babaeng iyon. Para sa katotohanan. Anong katotohanan?
Ang pinasok niyang gulo ay isang iskandalo sa buong industriya. Kung tutulungan mo siya, madudumihan ang Gu kasama niya. Kung ang pagtulong sa isang napagbintangan upang maibalik ang kanyang dangal ay itinuturing na marumi, mas gugustuhin kong hindi masyadong malinis ang butay mula pagkabata. Tinuruan ninyo akong maging responsable. Ang usapin kay Shenman. Nakita ko ang totoo. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nakita. Ginoong Gu, tungkol sa inyong hayag na pagsuporta kay Consultant Shenman. Nag-usap kaming mga direktor at sa tingin namin masyadong malaki ang epekto nito sa reputasyon ng Gu. Sana'y isaalang-alang ninyo ito muli. Mga direktor, naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin, pero gusto kong maunawaan ninyo ang isang bagay mula ngayon. Sa aking sariling pangalan, ipanindigan ko ang pagkawalang sala ni Shenman kung may anumang problema sa kanyang plano. Ako ang mananagot sa lahat. Ginoong Gu, hindi ito biro. Alam ko. Wala itong kinalaman sa Gu. Narinig ko kay Zhao Ming. Ang mga sinabi mo sa board. Malalaman din nila ang aking paninindigan. Guyu, hindi mo kailangang gamitin ang iyong pangalan para manindigan para sa akin kung sakaling magkaroon ng problema ang plano. Hindi magkakaroon ng problema. Iwala ako sa iyo. Hindi ko pwedeng biguin ang mga taong nagtitiwala sa akin. Tongtong, malapit nang bigyan ka ni Mommy ng isang marangal na tahanan. Saksi, mangyaring magsalaysay. Noong araw, sa Xinglan Capital, Komite sa Pamamahala ng Panganib, ang iyong nakita at narinig sa pulong. Sa pulong noong araw na iyon, hindi dumalo si Shenman. Nasa business trip siya, si Mr. Lin Yue, na ako'y inutusan sa attendance sheet na isulat ang pangalan ni Shenman. Nagsisinungaling ka. Anong ebidensya ang mayroon ka na ako ang nag-utos sa iyo? Mr. Lin, nakalimutan ninyo na ba? Sinabi ninyo sa akin noon, wala si Shenman. Ikaw na ang pumirma para sa kanya. Punan na lang natin mamaya. Kailangan ding isulat sa minutes na dumalo siya. Noon, alam kong may mali, pero hindi ako nangahas sumalungat. Pagkatapos ng pulong, may naisip akong paraan. Lihim akong kumuha ng kopya ng minutes. Ang minutes ni Zhou Jie at ang attendance record na ipinasa ni Miss Suwan ay magkasalungat sa mga mahahalagang detalye. Nakasaad sa minutes na wala ako roon, may pumirma para sa akin. Ngunit ang attendance record ay nagpapakita na dumalo ako. Miss Su, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ang iyong attendance record at ang minutes ni Zhou Jie ay hindi magkatugma? Miss Su, pakisagot ang tanong ni Consultant Shen. Ang attendance record ay si Lin Yu ang nag-utos sa akin na baguhin iyon. Suwan, ikaw! Sabi ni Lin Yue, basta't tama ang attendance record, hindi na malilinis ang pangalan ni Shenman. Inutusan niya akong baguhin ang attendance para maging personal ang pagdalo. Sabi niya, basta, siya ang nagpagawa ng dokumento kay Zhou Jie. Hindi nangahas si Zhou Jie na ibunyag ito. Hindi ko inaasahan na magsasalita si Zhou Jie. Matapos ang deliberasyon ng lupong ito tungkol kay Bibi, Shenman at G. Shenyan sa garantiyang kasulatan na pinagtatalunan ay naglalabas ng sumusunod na pasya. Ang sulat kamay ni Hanwen, ang ulat ng pagtatasa mula sa Evaluation Center, at ang testimonya ni Zhou Min sa korte ay magkakatugma sapat upang patunayan Bibi. Shenman ang kanyang pirma sa kasulatan ng garantiya ay hindi batay sa kanyang tunay na intensyon. Ang talaan ng pagpirma ay may mga palatandaan ng pamemeke. Ang proseso ng pagpirma sa kasulatan ng garantiya ay may malubhang kapintasan. Ang lupong ito ay nagpapasya. B. Shenman ay hindi dapat managot ng personal para sa pautang na ito. Ang paratang ni Ji Chenyan ay walang batayan. 3 taon na, mahigit 1,000 araw, at gabi, dinadala niya ang sisi.
Mag-isa niyang binabayaran ang utang. Kasama si Tongtong nagdadrive siya sa malamig na gabi. Sa hindi mabilang na gabi nag-alinlangan siya kung makakayanan pa ba niya. Hindi siya mananagot. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang sa wakas ay makakahinga na ako. Guyo unang hakbang pa lang ito. Kalahati pa lang ang naibalik sa aking mabuting pangalan. Dapat mabayaran ang pagkakaset-up. Ang aking kawalang sala ay naipaliwanag. Hindi ako kusang gumawa ng masama. Ngunit kailangang malaman ng lahat na ang buong pangyayaring. Ito ay isang pakana laban sa akin. Hindi ko pa ito nagagawa. Alam ko. Ngunit natapos mo na ang unang hakbang, ang natitirang daan, sasamahan kita. Ikaw ang may kasalanan kung hindi dahil sa iyo. Noong pumirma ka ng sa peking talaan ng pagpirma, nag-iwan ka ng ebidensya. Paano nabaligtad ni Shenman ang kaso? Lin Yue, makatuwiran ka ba? Noon, ikaw ang nagsabing pumirma na lang. Kahit ano, wala namang maglalakas loob na mag-imbestiga. Pinayagan kitang pumirma ng basta-basta, hindi ko sinabing mag-iwan ka ng ebidensya. Lin Yue, damhin mo ang iyong konsensya. Sino ba ang nagplano laban kay Shenman noon? Sino ang nagpeke ng kasulatan ng garantiya? Sino ang nag-utos kay Ate Joe na baguhin ang talaan ng pagpirma? Bakit mo ibinabato sa akin lahat ng sisi? Manahimik ka! Kung magsasalita ka, papatalsikin kita sa industriyang ito. Hindi ka na makakatrabaho. Mr. Lin, noong nakipagtulungan ka sa akin noon, hindi mo sinabi na ang asawa mo ay magtataksil sa korte. Hindi ko rin inakala na si Suwan, ang babaeng iyon, ay tatalikod. Sino ba ang nakakaalam kung anong gayuma ang ibinigay ni Shenman sa kanya? Ang desisyon ng lupon, kahit unang hakbang pa lang. Pero iba na ang takbo ng industriya. Sa akin, dati akong nagbabalak na samantalahin ang kaguluhan sa kumpanya ng Gu. Ang planong bilhin ang kanilang pangunahing mga ari-arian ay napilitang ipagpaliban. Mr. Chen, kahit paano, tayo ay nasa iisang bangka. Tulungan mo akong pigilan ang pag-apela. Tutulungan kitang makuha ang kumpanya ng Gu. May bisa pa ba ang kasunduan natin? Ang kondisyon ng kasunduan ay mapipigilan mo ang pag-apela. Ngayon, nagbaliktad si Suwan. Nagpatotoo si Zhou. Ang lupon ay nagdesisyon na. Hindi si Shenman ang may pananagutan. Sa tingin mo, kailangan pa kita? Suwan, maghintay ka. Sa totoo lang, noong araw na iyon, nang nakatayo ako sa witness stand, nanginginig ang mga tuhod ko. Joe, salamat. Kung wala ka, hindi ako makararating sa puntong ito. Huwag mo akong pasalamatan. Naroon ako noon. Ang dapat sabihin, dapat sabihin. Pero duwag ako ng maraming taon. Hindi ako nangahas na magsalita. Shenman, mas matapang ka kaysa sa akin. Ikaw, na may mga utang at may anak, ay naglakas loob na harapin ang isang tulad ni Lin Yue. Hinahangaan kita. Hindi lang ako matapang. Wala nang atrasan. Pero nang nakalabas ako, saka ko natuklasan ang mga ganitong atrasan. Sa totoo lang, kahit mayroon o wala, pareho lang. Kailangan lang sumulong. Malapit na. Sandali na lang. Mawawala ka na. Shenman, talo na ako. Gusto ni Lin Yue na lahat ng bagay ay isisi sa akin. Sabi niya na ang pagpeke ng attendance record ay ako lang ang nag-isip. Ang usapin sa guarantee authorization ay ako lang din ang gumawa. Ayokong pasanin ang sisi para sa kanya. Kaya bakit mo ako hinanap? Ano ang gusto mong gawin? Maaari kong lahat ng ipinagawa ni Lin Yue sa akin noon isulat sa papel pirmahan at lagyan ng thumbprint ibigay sa iyo. Ano ang kondisyon? Pagkatapos mong makuha ang mga ito, pwede bang huwag mo na akong panagutin? Maaari akong umalis sa siyudad na ito at hindi na babalik. Suwan, hindi ko kailangang mawala ka. May ipagagawa ako sa iyo. Ano yon? Sabihin mo ang totoo. Sa harap ng publiko, harapin ang lupon ng industriya. Sabihin mo lahat ng alam mo. Magpatotoo sa publiko.
Si Lin Yue. Si Lin Yue ay wala ng kakayahan na saktan ang sinuman. Napagpasyahan na ng lupon na ang guarantee authorization ay walang bisa. Ang kanyang reputasyon ay sira na sa industriya. Kailangan kong magwakas ka para sa mga ginawa mo. Ang iyong pag-alis ay hindi dapat maging pagtakas. Dapat ito ay pagharap. Ikaw? Galit ka ba sa akin? Nagalit ako noon. Pero wala akong oras para magalit sa isang tao ng habang buhay. Suwan, pumunta ka rito para hanapin ako. Ibig sabihin, mayroon ka pang kaunting pagnanais na gumawa ng tama. Kapit ka sa pagnanais na iyon. Gawin mo itong aksyon. Dito na sumasakit ang tiyan. Anong natutunan mo sa eskwela ngayon, Tongtong? Natutunan namin ang sanaysay tungkol sa aking pamilya. Sa aking pamilya, may nanay at ako. Sabi ni nanay, 2 lang kami. Pero sa tingin ko, dapat 3 kami. At mayroon ding tito na sumasakit ang tiyan. Nanay May, itatanong ako sa'yo. Ano iyon? Yung sumasakit ang tiyan, tito, mananatili ba siya sa atin palagi? Bakit mo na itanong iyan, Tongtong? Kasi kahapon, tinawagan ako ni tatay. Sabi ni tatay sa telepono, napayuhan ko si nanay na huwag nang sirain pa si tatay. Sabi niya, kung itutuloy pa ni nanay ang pagsisiyasat, sasiraan niya si nanay. Tongtong, ang ginawa ng tatay mo ay mali. Sinaktan niya ang nanay mo. Pero hindi ibig sabihin na masama ka. Ikaw ay mabuting anak ng nanay mo. Wala itong kinalaman sa ginawa ng tatay mo. Tito, huwag kang umalis. Pwede bang ikaw na ang maging tatay ko? Sige. Matulog ka na sa tanghali. Guyo. Salamat. Sa mga sinabi mo kay Tongtong kanina. Magiging mabuting tatay ako. Tito. Tungkol sa'yo at kay Guyo. Bakit tahimik na lang kamakailan? Dahil wala na talagang mangyayari. Anong ibig sabihin? Ang pamilya Gu ang umatras. Hindi ang pamilya Gu ang umatras. Ako. Ayoko nang magpatuloy. Bakit? Anong mali kay Guyo? Ang kayamanan ng pamilya Gu, ang ugali at itsura ni Guyo, sa buong industriya, ay kabilang sa pinakamahusay. Tay, mabait si Guyo, pero hindi niya ako gusto. Dati akong nag-iisip sa arranged marriage, kasi hindi mahalaga kung gusto o hindi. Basta bagay tayo, pero kamakailan, nakita ko kung paano niya tratuhin ang iba. Hindi lang pagiging magalang, hindi lang formal, talagang nasa puso niya siya. Bigla kong naisip, gusto ko rin, napahalagahan, ng ganun. Ayoko nang mag-settle. Hayaan na. Ang kasal mo! Ikaw ang magpasya. Consultant Shen, inaya kita ngayon para sabihin sa'yo. Alis na ako. Huwag kang mag-isip ng mali, hindi dahil nanalo ka, kundi dahil naliwanagan na ako. Hindi ko dapat ilagay ang sarili ko sa isang relasyong walang pagtugon. Mabuting tao si Guyu. Pero ang nasa puso niya ay ikaw, hindi ako. Miss Jiang, salamat sa iyong katapatan. Huwag mo na akong tawaging Miss Jiang. Tawagin mo na lang akong Jiang Tang. Baka sa hinaharap, maging magkaibigan pa tayo. Ang pamilya Jiang ay umatras sa kasal. Nasisiyahan ka na ba? Tay, ang pag-atras ni Jiang Tang ay kanyang sariling desisyon. Hindi naman talaga kami nagsimula. Hindi ko masasabing pag-atras. Ganoon ba kahalaga sa'yo ang babaeng iyon? Hindi lang iyon pagpapahalaga. Siya na talaga ang pinili ko. Tay, sa buong buhay ko, ni minsan, hindi kita hiningan ng kahit ano. Pero sa pagkakataong ito, sana subukan mong kilalanin siya. Hindi sa pamamagitan ng ibang tao, kundi sa kanyang mga kilos. Kung gayon, papuntahin mo siya para makita ako. Anong ginagawa ng Gu Group ngayon?
Ang pangunahing focus ni Guyu ay ang pagtulong kay Shenman na baligtarin ang kaso, kaya't lumuwag ang atensyon sa mga core asset. Bukod dito, naghahanda ang Gu Group para sa paglulunsad ng bagong produkto sa susunod na quarter. Pansamantalang naninikip ang cash flow. Tamang-tama ang pagkakataon. I-contact natin ang Capital Alliance natin. Simulan natin ang pag-acquire sa Chengguang Tech na pag-aari ng Gu Group. Ipahayag ito. Gamitin ang kamakailang kontrobersya ng Gu Group. Ibaba ang valuation hanggang sa pinakamababa. Gusto kong malaman ni Guyu ang halaga ng pagtulong kay Shenman na baligtarin ang kaso kung ano. Ginoo Gumay, nangyari! Nagtipon si Chen Yan ng isang Capital Alliance na naglabas ng takeover bid sa Chengguang Tech. Ang alok ay mas mababa kaysa sa market valuation ng halos 30%. Ano ang dahilan para ibaba ang presyo? Ginamit nila ang Gu Group na kamakailan ay nasangkot sa industry review bilang dahilan. Sabi nila, tumaas ang management risk ng Gu Group. May kawalan ng katiyakan sa halaga ng assets. Naimpluwensyahan din ang media. Ang market reputation ng Chengguang Tech ay mabilis na bumababa. Ang Chengguang Tech ay ang pinakamahalagang teknolohiyang asset ng Gu Group. Kung makuha ito ni Chen Yan, parang masasakal ang Gu Group. Napakasama ng timing ni Chen Yan. Nagkaroon lang ng kontrobersya ang Gu Group. Ang cash flow ay talagang nasa yugto ng pansamantalang pressure. Ngayon siya umaatake. Ginagamit niya ang klasikong, kung mahina ka, tapusin ka na taktika. Naiintindihan ko. Pero kung lalabanan natin ang acquisition ngayon, kakailanganin nito ng malaking working capital. Makakaapekto ito sa paglulunsad ng bagong produkto sa susunod na quarter. Eh di huwag nating labanan. Hayaan mong gumawa ako ng buong valuation review. Gusto kong makita ang totoong halaga ng Chengguang Tech, kung magkano ba talaga. Shenman, hindi pa ganap natapos ang kaso mo. Ngayon, kailangan mo ring tulungan ako sa Chengguang. Kakayanin mo ba? Nakalimutan mo ba? Ang usapan natin. Natapusin muna natin ang kanya-kanyang laban. Pero ang laban mo ay laban ko rin. Ngayon, hindi maganda ang kalakaran sa industriya. Ang cash flow ng Gu ay hindi rin sapat. Sa halip na piliting mas mabuting magbenta na lang sa magandang presyo ngayon. Gawing pera ang Chengguang Technology, ilalaan ang mga resources sa ibang negosyo. Ang Chengguang Technology ay pag-aari ng Gu ang pangunahing makina ng paglago sa susunod na 3 taon. Kapag ibinenta ang Chengguang ang Gu ay para nang pinutol ang sariling mga pakpak. Pero kung hindi ibebenta, ano ang gagamitin nating laban sa Capital Alliance ni Chen Yan para lumaban? Kung magpupumilit tayo, maaaring maapektuhan ang paglulunsad ng bagong produkto. Mga direktor, bigyan ninyo ako ng 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo, ipapakita ko ang kumpletong valuation ng Chengguang Technology. Ipapatunay ko na ang alok ni Chen Yan ay lubhang minamaliit ang tunay na halaga nito. 2 linggo? Ginoong Gu, ang alok na pagbili ay may bisa lamang ng disaraw. Mga direktor, may sasabihin ako. Sa panahon kong consultant sa Gu, nakilahok ako sa pag-aayos ng pananalapi ng Chengguang Technology. Batay sa mga datos na hawak ko, ang Chengguang Technology sa kasalukuyan ay may 2 pangunahing teknolohiya na pinapaunlad. Kapag napaindustriya na ang halaga nito ay hindi bababa sa 2 beses ng kasalukuyang market valuation, si Chen Yan ay nagpipilit na bilhin ito sa mababang presyo. Hindi dahil walang halaga ang Chengguang, kundi ayaw niyang makita ninyo ang mahalagang bahagi nito. Konsultant Shen, sigurado ka bang tama ang data mo? Maaari kong igarantiya gamit ang aking profesional na reputasyon. Kung ang resulta ng aking pagtataya ay mas mababa sa 1/2 beses ng alok ni Chen Yan, kusang loob kong ibibitiw ang lahat ng aking posisyon sa Gu. Kung gayon, iyon na ang desisyon. Sa loob ng 10 araw, si Consultant Shenman ang mamumuno upang kumpletuhin ang komprehensibong pagsusuri ng halaga ng Chengguang Technology. Tapos na ang pulong. Ang 2 pangunahing teknolohiyang sinabi mo ay totoo. May bahaging totoo. Ngunit ang iba, kailangan ko ng 10 araw upang gawin itong totoo. Salamat. Shenman. Salamat sa iyo. Itabi muna ang iyong pasasalamat. Kapag naitaboy ko na si Chen Yan, saka mo ako pasalamatan. Tagapayo Shen, ang gusto mong makita ay ang ina-develop pa sistemang optical inspection na ganap na automatiko. Kailangan kong malaman kung gaano nakahanda ang teknolohiya ng proyektong ito, ang timeline para sa industrialisasyon at ang paghahambing sa merkado. Kung magtagumpay ang mass production ng sistemang ito, mapapataas nito ang presisyon ng industrial optical inspection sa 2 order ng magnitude, mababawasan ang gastos ng 40%. Sa kasalukuyan, sa buong mundo 2 lang na kumpanya ang gumagawa nito.
at iba ang kanilang teknikal na diskarte sa atin. Gaano pa kalayo bago ito ma-industrialize? Sa teknikal, mga 6 na buwan hanggang 1 taon pa. Ngunit sa usaping pinansyal, kung may sapat na pondo maaaring paikliin sa 3 buwan. Guyo, kailangan ko ng tulong mo para kumpirmahin ang isang bagay. Kung madadagdagan ang pondo para sa R&D ang industrialisasyon timeline ng Chengguang Technology, hanggang saan ito mapapaikli? Bibigyan kita ng sagot bukas ng umaga. Pagkalipas ng 3 oras, lumabas na ang resulta ng assessment kung mula sa ibang proyekto maglilipat ng pondo at tauhan ng madalian ang timeline ng produksyon, maaaring paikliin sa 4 na buwan. Ang totoong halaga ng Chengguang Technology ay 3 beses na mas mataas sa alok ni Chen Yan. Tatlong beses. Paano mo nagawa yon? Si Chen Yan ay nakita lamang ang kasalukuyang kakayahang kumita ng Chengguang Technology, ngunit nakita ko ang hinaharap nito, ang mga teknolohiyang nasa ilalim pa ng pagdevelop. Kapag na-industrialize, ay gagawing ang posisyon sa merkado ng Chengguang Technology, magbabago ng malaki. Ni Chen Yan ay pagsasamantala habang ang aking pagpapahalaga ay pagbabalik ng nararapat. Sige kung gayon, ang mga taong nagsasamantala ay dapat nating bigyan ng leksyon. Ang estratehiya ni Chen Yan ay bumili ng mura, kaya ang kanyang plano ay maging pagbili sa mataas na presyo. Ang ibig mong sabihin ay hindi natin direktang tatanggihan ang pagbili kundi ang totoong halaga ng Chengguang Tech ang ipapakita natin sa kanya para itaas niya ang kanyang alok. Tama. Akala niya ang Chengguang ay katumbas ng alok niya. Pero kung makita niya ang aming ulat ng pagpapahalaga, malalaman niyang minamaliit niya. At kapag itinaas niya ang alok ang gastos ng kanyang capital alliance, ay tataas ng malaki. Pero bakit siya maniniwala sa ating pagpapahalaga? Kaya kailangan nating isang pampublikong roadshow. Hindi roadshow para tanggihan ang pagbili, kundi upang ipakita ang Chengguang Tech Roadshow ng magiging halaga nito para makita ng merkado at ng mga mamumuhunan. Magkano ba talaga ang halaga ng Chengguang? Hindi mo kailangang samahan akong magpuyat. Kailangan mo ng taong nasa tabi mo. May amoy mint candy ang jacket, galing sa kanya banayad kakaibang nakakapanatag. Sa wakas, nabuo ang istruktura ng kontrapagbili. Ang pangunahing ideya ay 2, una sa pamamagitan ng pampublikong roadshow, ipakita ang totoong halaga ng Chengguang Tech para mabigo ang diskarte ni Chen Yan na bumili ng mura. Pangalawa, gumawa ng muling pagbiling clause. Kung ang Capital Alliance ni Chen Yan ay magtagumpay sa pagbili, ang pangunahing kuponan ng Chengguang Tech ay mag-trigger sa resignation clause at dadalhin ang pangunahing teknolohiya. Consultant Shen, masyadong malupit ang disenyong ito. Kung talagang natuloy ang pagbili ni Chen, yan ang makukuha niya ay isang kumpanyang walang laman. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay sa pagbili. Ang clause na ito ng muling pagbili ay pananggalang lamang. Para magdalawang isip siya. Shenman, naisip mo na ba kapag natapos na ang lahat ng ito, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong mabayaran ang mga utang. Gusto kong isama si Tongtong upang isagawa ang operasyong palagi niyang nais. Tapos ano? Tapos, gusto kong magtayo ng sariling kumpanya. Hindi ako nasa ilalim ng pakpak ng sinuman. Ako mismo ang tatayo. Kung gayon, ako ang magiging unang kliyente. Lahat, nakatayo ako dito ngayon hindi para kumbinsihin ang sinuman na bumili o magbenta. Gusto ko lang ipakita ang isang katotohanan, ang totoong halaga ng Chengguang Technology ay higit pa sa numerong nakikita sa merkado. Gumamit ako ng isang karaniwang paraan ng pagpapahalaga sa industriya.
Para sa Chengguang Technology, ang buong life cycle value ay muling kinuwenta. Ang konklusyon ay ang Chengguang Technology kasalukuyang totoong halaga ay 3 beses ng market valuation. Consultant Shen, yung sinabi ninyong timeline ng industrialization ay 4 na buwan. Pero kung pagkatapos ng 4 na buwan, hindi ito matutupad, Kung hindi ito matutupad sa 4 na buwan, ang halaga ng Chengguang Technology ay hindi bababa dahil ang kasalukuyan nitong mga reserbang teknolohiya at bahagi ng merkado ay sumusuporta na sa kasalukuyang market value nito. Ang valuation model na ginawa ko ay isinama na ang buffer para sa pinakamasamang sitwasyon. Konsultan Shen. Magaling ang roadshow mo. Salamat. Pero hindi pa ito tapos. Alam ko. Pero hindi ako natatakot na magpatuloy. Talo siya. Hindi siya natalo. Nakita lang niya ang hindi niya gustong makita na katotohanan. Ang Chengguang Technology ay hindi niya kayang bilhin. Tara na. Uuwi na tayo. Naghihintay pa si Tongtong sa akin para kumain. Ginoong Chen, nagtatanong ang Capital Alliance, kung ipagpapatuloy pa ba ang alok ng pagbili? Bawiin ang alok ng pagbili. Bawiin. Tama si Shen Man. Chengguang Technology. Ay hindi ko kayang bilhin. Hindi pa ngayon. Sa round na ito, natalo ako. Ginoong Gu, binawi ni Chen Yan ang alok ng pagbili. Nagawa niya. Talagang magaling si Shen. Sa totoo lang, noong una, nag-aalala ako. Pero dahil sa profesionalismo niya, nagawa niyang baligtarin ang laro. Jiaoming, tulungan mo akong mag-ayos ng isang bagay. Ano po iyon? Ngayong gabi, gusto kong ilibre si Shen Man ng hapunan. Isang napakahalagang tao. Ano bang okasyon ngayon? Ang enggrande naman. Para ipagdiwang na nanalo tayo sa mahirap na laban. Kinumpirma na ni Chen Yan. Ngayong hapon, formal nang binawi ang alok ng pagbili. Mabuti naman. Shenman, mula sa kanto ng malamig na gabi, mula nang makilala kita. Hindi ko inakala na ang isang tao ay kayang baguhin ang mundo ng ibang tao. Itinuro mo sa akin na ang ilang mga bagay ay hindi nasusukat sa presyo, gaya ng tiwala, gaya ng pagsasama, gaya ng pag-ibig. Papa, isinama ko si Shenman para makilala ka. Tito Gu, magandang araw po. nakita ko ang ulat ng inyong roadshow tungkol sa Chengguang Technology. Narinig ko. Magaling ka. Salamat, Tito Gu. Ang Chengguang Technology ay pinaghirapan ni Guyu. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sa tingin mo, ang tanging pinahahalagahan ko sa iyo ay ang iyong profesional na kakayahan. Nagpaimbestiga ako tungkol sa iyo, hindi para hanapin ang iyong mga kapintasan, kundi tiningnan ko ang iyong record ng pagbabayad sa nakaraang 3 taon. Bawat buwan, kahit gaano kahirap, nagbabayad ka naman sa tamang oras. Walang late payment, walang kahit isang beses na nagdahilan ka. Isang babaeng may pasaning utang at may anak na umabot sa ganitong punto. Hindi madali. Ang utang ay dapat bayaran, karapat-dapat lang. Hindi ko iyon iniisip. Walang dapat purihin dito. Mabuti, napakabuti. Shenman, dati akong tutol sa relasyon ninyo ni Guyu. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi ko alam kung gaano ka kahusay. Ngayon, alam ko na. Ang taong pinili mo, hindi na ako tutol.
Papa, salamat. Huwag kang magmadaling magpasalamat. Ang inyong buhay sa hinaharap, kayo pa rin ang bahala sa sarili ninyo. Ginagawa ko lang, hindi na ako hahadlang. Kumusta ang pakiramdam? Pakiramdam. Parang may dagdag na pamilya ako. Ma'am Suwan, mangyaring basahin ang iyong pahayag. Ako, si Zuan, tungkol sa Xinglan Capital at sa palsipikasyon ng kasulatan ng garantiya ay gumagawa ng sumusunod na pahayag. Matapos ang pangwakas na deliberasyon ng komiteng ito hinggil sa kaso ng kasulatan ng garantiya ng Xinglan Capital, ay gumagawa ng sumusunod formal na pagpapasya. Ma'am Shen Man, sa kanyang panunungkulan sa Xinglan Capital, hindi siya dapat managot sa mga kaugnay na garantiyang pautang ni magkaroon ng anumang personal na pananagutan. Ang mga kaugnay na tao, Lin Yue, ang mga aksyon ni Suwan ay isang paglabag sa alituntunin ng industriya. Ang komiteng ito ay susunod sa mga alituntunin ng industriya at magsasagawa ng naaangkop na aksyon. Siya ay formal ng naibalik. Shenman, sobrang galing. Talagang napakagaling. Ju, salamat. Tapos na. Oo nga. Tapos na. Nanay, nabalitaan ko na natalo mo ang malaking halimaw ngayon. Tama. Natalo ni nanay ang huling malaking halimaw. Nanay, ito para sa'yo. Simula ngayon, hindi ka na matatakot sa mga halimaw. Hindi na natatakot si nanay. Ito ang huling bayad sa kanyang utang. Ang perang ito ay mula sa 3 taon niyang pagtitipid mula sa buwanang sweldo. Ito ang bawat minutong overtime niya, bawat gabing puyat, naipon ng paunti-unti. Tapos na ang transfer ni Miss Shen. Bayad na ng buo ang inyong utang. Nabayaran ko na. Ang utang na inutang ko 3 taon na ang nakalipas. Hindi ako nagkulang kahit 1 piso. Nabayaran ko na lahat. Shenman, ikaw ang pinakamatigas ang ulo na nakilala ko. May masama ba sa pagiging matigas ang ulo? Mabuti. Napakabuti. Mommy, ano ang laman nito? Ito ang mga tropeo ni Mommy. Ano ang tropeo? Ang tropeo ay kapag nakipaglaban ka sa isang napakapagod na laban, tapos nanalo ka. Kapag nanalo ka, pwede mo nang ilagay ang mga bagay sa loob ng kahon. Sabihin sa sarili mo, nagawa ko. Tito, tingnan mo. Sa loob ng kahon ng tropeo ni Mommy. At iginuhit ko ang larawan mo. Pwede mo ba akong tulungang magsulat ng isang pangungusap sa drawing? Ano ang isusulat? Isulat mo lang. Pamilya tayo. Alam ko. Ang aking karera sa negosyo ay lubusan ng natapos. Si
Pinatawad mo na siya. Hindi masasabing pinatawad o hindi. Nararamdaman ko lang na isang tao na handang gawin ang tama sa huling sandali ay karapat-dapat bigyan ng pagkakataong magsimula muli. Ano bang ginagawa ninyo? Nag-iisip kami kung ano ang kakainin bukas. Gusto kong kumain ng matamis asim na tadyang. Sige. Ako na ang magluto bukas. Lumalalim ang gabi sa labas ng bintana. Sa loob, marahang umaalingaw-ngaw ang tawanan, ang mga pasanin na dating dinadala ni Shenman, utang, sisi, at pagtataksil sa wakas ay lumipas na lahat. Ang natira ay ang payak at mainit na mga araw na may kasama. At ito ang mismong bagay na gusto niya sa loob ng 3 taon. Tungtong anong ginuguhit mo? Sikreto? Malalaman mo mamaya? Nay, tingnan mo. Natapos ko na ang drawing ko. Nay, mananatili ba tayong ganito na magkakasama tayong 3? Pinapangako ko. Tito, tingnan mo. Ginuhit ko tayong 3. Ang drawing na ito, pwede ko bang kunin? Kukunin mo ba? Gusto kong ilagay sa desk ko. Para araw-araw pagpasok ko, makikita ko kayo. Sige, ibibigay ko sa'yo. May balita na mula sa ospital. Ang operasyon ni Tongtong ay maaari ng ischedule. Tungkol sa gastos, Ako na ang sasagot ng gastos. Ikaw ang nag-ayos ng pinakamahusay na medical resources. Nagpapasalamat na ako. Ang gastos ako na ang bahala. sige. Pero may isang kondisyon. Sa araw ng operasyon kailangan andoon ako. Sige, siguradong andoon ka. MS, Shen. Ang pinakamagandang panahon para sa operasyon ngayon ay sa 2 linggo ng susunod na buwan. Sa panahong iyon, nandito ang aming pangkat ng mga eksperto. Sige, ayusin natin ayon sa sinabi ninyong oras. Ang kumpanya ng pagpaplano ng kasal, binigyan ako ng 3 petsa na mapagpipilian. Tingnan mo kung alin ang bagay. Nakita ko na ang mga petsa. Alin sa tingin mo ang bagay? Guyo. Nakaschedule na ang operasyon ni Tongtong. Sa 3 linggo ng susunod na buwan. Wala nang pagpipilian. Pero, Walang pero. Pwedeng maghintay ang kasal. Ang operasyon ni Tongtong ay hindi pwedeng maghintay. Guyo. Salamat. Walang anuman. Pamilya tayo. Nanay, paano na ang kasal ni Tito? Paano mo nalaman na magkakasal si Tito? Sinabi sa akin ni Tito. Sinabi niya na ako ang magiging flower girl. Sabi ni Tito. Ang kalusugan ni Tongtong ang pinakamahalaga. Ang kasal, pwede nang gawin kapag magaling na si Tongtong. Nanay, dapat talaga akong gumaling ng mabilis. Gusto ko pang maging pinakamagandang flower girl. Hihintayin ka ni nanay. Guyo. Nag-iisip ako kanina. Pwede ba tayong mag-isip ng ibang paraan? Anong paraan? Pwedeng maghintay ang kasal. Pero pwede bang gawin muna ang rehistro? Shenman. Seryoso ka ba? Kailan ba akong naging hindi seryoso? Bukas na tayo magparehistro. Kinakabahan ka? Medyo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Guyo.
Kasal na talaga tayo. Kasal na. Shenman, mula ngayon, kabilang ka na sa pamilyang Gu. Papa, magiging mabuti ang pagsasama namin ni Guyu. Mommy, ano to? Ito ang marriage certificate ni na mommy at tito. Wow, yung tito, magiging daddy na ba talaga siya? Hindi pa. Kapag gumaling ka na, kapag nagpakasal na kami, opisyal ng magiging daddy mo si Tito, okay ba? Kailangan mong panindigan ang iyong salita? Ang salita ni Tito ay tiyak na tutuparin. Mama, hindi ako takot. Sabi mo eh. Matulog ka lang, okay ka na. Matulog ka lang, okay ka na. Nasa labas lang si mama, naghihintay sa'yo. Tongtong, kaya mo yan. Hintayin ka namin sa labas, bibilhan ka ni Tito ng pinakamalaking lollipop. Sumpa tayo. Ginoo Gu, Ma'am Shen, kain ka muna. Hindi natin alam kung gaano katagal. Hindi ako gutom. Naging matagumpay ang operasyon. Nasa recovery room na ang bata. Majay gising siya kapag nawala na ang anesthesia. Kailangan munang maobserbahan sa ospital. Kapag walang problema, makakauwi na siya. Mama, nasaan ang lollipop ni Tito? Ipinangako ko sa'yo, tinitupad ni Tito ang pangako. Tito, halika rito sandali. Ano? Tito, ito para sa'yo. Sinabi ni nanay, ang kahong ito ay kasama niya ng napakatagal. Noong mga panahong malungkot siya, binubuksan niya ito at tinitignan. Nang makilala ka niya, hindi na siya malungkot. Kaya gusto kong ibigay ito sa iyo dahil ikaw ang dahilan kung bakit hindi na malungkot si nanay. At saka, pumayag ka ng maging tatay ko. Ito na ang magiging alaala ng pag-ibig ko. Tongtong, salamat. Itatago ko ito ng mabuti. Nanay, simula ngayon, hindi mo na kailangang ingatan ang kahong ito dahil may tito ka na. Sandali lang, may papa ka na. Naiintindihan ko, anak. Sisiguraduhin kong magiging mabuting ama ako. Bakit ka na parito ngayon? Nakaayos na lahat kay Tongtong. Si Ate Jo ang tumutulong sa pag-aalaga sa kanya. Pumunta ako ngayon para pag-usapan natin ang isang bagay. Sabihin mo.
Gusto kong magtayo ng sarili kong kumpanya ng pagkonsulta sa negosyo. Mancheng Consulting. Maganda ang pangalan. Ang Man ay pangalan ko. Ang Cheng ay nangangahulugang kinabukasan. Sana ang kumpanyang ito ay makatulong sa mas maraming tao na makita nila ng malinaw ang kanilang hinaharap. Kaya, noong tinanggihan mo ang alok kong maging executive sa Go Group, ay dahil naisip mo na noon pa na magtayo ng sarili mong negosyo. Hindi sa ayaw kong magtrabaho sa Go Group, kundi ayaw kong habambuhay na nasa ilalim ng anino mo. Gusto kong gamitin ang aking sariling mga paa para tumayo ng mag-isa. Anong suporta ang kailangan mo? Hindi ko kailangan na ikaw ang mag-invest. Sapat na ang naipon kong puhunan. Ang kailangan ko ay ang iyong tiwala at isang espasyong hindi mo pakikialamanan. Kung gayon, deal. Deal. Mommy, hindi na ba mula ngayon magtatrabaho si Mommy sa kumpanya ni Tito Gu? Magtatayo si Mommy ng sarili niyang kumpanya. Mommy, ito ang pera ko sa bagong taon. Para ipuhunan mo sa kumpanya. Tong-tong. Hindi kailangan ni Mommy ang pera mo. May pera si Mommy. Hindi, kunin mo. Paano kung kulang? Pero may boses sa kanyang puso na nagiging mas malinaw. Kailangan niyang magtagumpay dito. Hindi para patunayan sa kanino man, kundi para sa batang ito na inilabas ang lahat ng laman ng alkansya para sa kanya. Shenman, yung lugar mo ay mas maliit pa kaysa noong nagsimula ako. Ang liit ay hindi problema, basta sapat na. May direksyon na ba ang unang deal? Meron na. Isang kumpanyang gumagawa ng precision parts na medium-sized, tinatawag itong Fengrui Manufacturing. Nakaranas sila ng problemang katulad ng sa Xinglan noon. Ang mga account ay minanipula. Sinisisi sila ng mga kasosyo. Konsultan Shen. Inosente, kami. Hindi namin ginawa ang account na iyon. Pero wala akong maipakitang ebidensya. Ginoong Tsang, kailangan ko ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, bibigyan kita ng sagot. 3 araw. 3 araw. Shenman, hindi ka ba inaantok? Noong nagkaproblema ang Xinglan, sana may tumulong sa akin ng ganoon. Wala. Kaya ngayon, ako na ang magiging taong iyon. Magpahinga tayo ng 10 minuto. Ako na ang magbabantay. Ginoong Tsang, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ipagpatuloy natin ang ating pakikipagtulungan. Salamat. Salamat. Natuloy ang unang deal. Napirmahan na ang unang deal. Congratulations, magdiwang tayo ngayong gabi para sa iyo at sa team. Maganda ba? Maganda. Ako ang pinakamagandang flower girl. Mommy, maganda ka rin bukas, diba? Hindi kailangang maging maganda si Mommy. Kailangan lang maging masaya si Mommy. Eh di dapat masaya ka ha. Shenman, ako, dati, hindi ako marunong makisama. Kapag sumasakit ang tiyan ko, nagsisipsip ng candy, pakiramdam ko, kaya kong lampasan. Pero mula nang makilala kita, napagtanto ko, may mga bagay, hindi kayang lampasan ng mag-isa. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng may kasama. Ang daan sa hinaharap, hindi naman siguro magiging maayos, pero kahit maayos o hindi, nandito pa rin ako sa tabi mo. Pangako. Guyo, noon akala ko na kaya kong bayaran ang utang ng mag-isa na maibabalik ang aking dangal. Kalaunan, napagtanto ko, kung may isang taong kasama sa daan na handang sumama sa iyo, iyon ang tunay na panalo.
Mula ngayon, hindi ka nag-iisa. Ako rin. Ngayon, ikaw na talaga ang papa ko. Ako, matigas ang ulo ko sa buong buhay. Sa harap ng lahat ngayon, may sasabihin lang ako. Shenman, welcome sa pamilyang Gu. Mula ngayon, ikaw na ang anak kong babae.